One TV special report. Sige ba yung buntag sa katawang usamis, lawan sa tanang ng tanaw. Ngayon na itong makauban ang atong hipis kapulisan sa usamis, Police Major Dennis Piñastano, alabot kini sa ilang pagpagandam sa barangay o election kung umabot ng Lunes. Mungingon man sa pag-observar sa All Saints Day o All Souls Day o labi na ang ilang mga accomplishment na nakakapot diri sa among Usamis Police Station. Sir, una-una, imo opening statement. Good morning. Maayong buntag Usamis nun. So naana po ta dinhi karon para maghatag og update para sa katawhan sa Usamis. So far man ta kanang naaman ta sa kalinawan o kanang linaw nga peaceful nga mga panahon. So wala ay angay kabalakan. Sir, unang kung kumusta ang atong pagpagandam karong umabot barangay election dati? Yes, prepared na ang Osamis City para sa deployment nato comes election this Monday. Actually, kaning deployment plan pinasikad sa usa ka security plan. Pila ni ka bulan simana nga gina workshop sa Provincial Police Office and sa Regional Office para lang yun nga maplansa ang atong deployment to see to it nga ang 48 polling centers mabutangan yun nato og at least 2 personnel. But with the current strength sa Osamis City Police Station and augmentation from the higher office na kuha na to siya, na-satisfy na to ang requirements sa ato ang deployment. Wala ay personnel agikan sa region, sir, o din sa Braden nga i-download din sa Osamis City? So far, wala pa'y communication nga naa, but kuan gina siya, usual na siya nga naagyoy deployment nga augmentation nga moabot sa atong lugar every election. So mao na siya additional na nato nga ilatag sa mga polling centers. Walay kuan, sir, walay excuse karon sa tanang personnel sa PFA ilabi na din sa Osamis. Actually, wala tayo off-duty kay we are on full alert status, 100% attendance ang ato ang PNP personnel since kuan pa. Actually, October 16 pa, naka full alert na ta. Ang ginaalaw lang nato nga personnel nga magawas, kato lang yung na ay mga emergency nga mga situation and kanang for humanitarian consideration pod. But majority sa atong personnel intact nga sa police station, ready to respond kung any eventualities nga mahitabo sa atong lugar. Pagtungkol sa atong mga patrol car, sir, o atong mga vehicle, kumusta? Kompleto ba? Wala tayong problema sa maintenance sa ato ang patrol cars, bisan sa kanang sa iyahang pole allocation kay well provided man ta sa local government unit of Osamis City. So magpasalamat ta ni Mayor Indy nga kana siya nga butang, dili na siya problema sa hipe, di na siya problema sa pulis kay well maintained ang ato ang mga patrol cars. Kumusta po sa kwarter, kaya sa ato ang mga barangay bipat, di kwan pa po imo ba mong pull up ang ilahang atensyon sa during election? Yes, kanang bipat, kuan man gina siya, kanang created by law dayon usagid po na sa partner sa kapulisan when it comes to kuan maintenance of peace and order. So naa sila, kuyog na to na sila panahon dito sa kuan sa mga polling centers pohon as kuan po police auxiliaries or force multipliers. Sir, ano naman kita lugar o barangay nga ma-consider nato nga critical? Dili siya ingon nga critical, but the term nga gigamit sa ato ang
committee is areas of concern. So, kaning areas of concern, nagbase lang ni siya sa mga panghitabo for the past 3 elections. So, 2016, 2019, 2022. Oh. So, naay mga election-related nga incidents nga nahitabo. So, naata sa Gango and San Roque. Mao lang to siya ang areas of concern under yellow category. But last Monday na atay gikandak ang COMELEC nga Provincial Joint Security Coordinating Committee, and dito na mo nahibaw-an nga ang whole province is under yellow category, areas of concern. So part ini as mentioned sa area of concern inside steps himo sa Osamis City Police Station para ma-address ang mga concern. Areas of concern, meaning ang ato ang probinsya naanay authorized na nga mo kuha og mga augmentation from higher office para lang yun nga ma-strengthen nato ang security sa area. Una lang giingon si Minister kabahin sa kontrabigay sa tuang COMELEC no kaning sa book buying usay take action sa PNP nini. Yes, actually personal ko patawag ni Mayor Ana, and I was instructed to fully implement kana nga resolution sa kontrabigay. So ang instruction ni Mayor, incumbent or dili walay pili kung ang ebidensya nga makuha or information nga makuha will merit para sa filing sa kaso sa usa ka kandidato, then we will file the case. So far wala pay mga So far naalang tay mga information nga narespondihan, nakandakan na tong investigation nga kani alleged nga naghatag og kwarta, kani siya gihatagan siya kwarta. Ingon siya nga dili lang sa siya mo pakuha og affidavit after na sa eleksyon. So natay daghang ma-filean ani after election, kay pwede man nato through regular filing ang kaning kontrabigay. So motubag sila sa amo ang kaso nga ipasaka regarding aning vote buying. So kung kuan ilahang matubag nga insakto, wala silang involved sa vote buying, then wala problema. Pero kung ang situation mo resulta sa warrantless arrest, then dili na sila katubag, dakpo na nawa sila under inquest proceedings. Kami katungod ang police yan mga mo-arrest bisag walay warrant. Yes, warrantless arrest. Pwede. Naana sa kuan. Naana sa ato ang rules of court nga pwede ta maka-aresto sa tao kung akto in the presence of the PNP personnel nga about to commit, attempting to commit, or is engaged na gid siya sa kuan, vote buying. Or ang police through sa information niya na receive na sa personal knowledge based sa probable cause. na Sir Morris Modako. Warrantless arrest pwede gapon. Pero with coordination sa PNP. Sa PNP. We see to it nga ang iyahang ang sitwasyon or circumstances nga nagpalibot is mo resulta gid siya sa warrantless arrest, kay kung dili lang pod ato dili nato ipugos atong irregular filing. Ako ba kandidato sir na yang kuan bali ba ang gamit kayo mga kandidato? Manubag gid pod siya. Posible gid pod manubag ang kandidato, then posible pod na mo'y mahimong ground nga para makuan siya. Sana disqualified. Kung ano naman sa pansalot sa posible nga klase ng kaso. Well, violation sa COMELEC resolution sa vote buying. Mao gina siya. Regarding sa penalties, dili na kay ko kakuan ana. But ang importante, atong mapailan og kaso. Sir, galing implementation sa election gun ban. Musta ang iyong pagkuhan kay Matupa? Doon ay nadawat ng mga report nga doon ay mga muli ko, no? I-verify pa? Kung saan natin nila?
So far, natay accomplishment sa Comelec gun ban, duha. So katong latest na to dito sa Barangay Kabinti nga actually kuan po to siya kanang na-record dayon persons of interest po to siya sa previous murder incidents. So nagkandak pa mi ana og validation and further investigation para mapailan na mo og kaso kung ang mga ebidensya nga among makuha is magtudlo yun nga involved siya. But kana siya nga information actually most likely dool-dool gid siya nga involved siya sa patay kaniadto sa usa ka barangay captain. Madungagan ang ilang kaso ang iyong patatatan. Yes, madungagan ang iyahang kaso aside sa illegal possession niya sa firearms in relation sa gun ban. Okay, sir. Karong ipigayon na eleksyon. Napay liquor ban o kano ka nagsuot ang liquor ban? Natay liquor ban. Eve before election, ipakuan na to na. Mag-conduct na tao kuan then day of election pod bawal na ang inom-inom, so dili na lang sa gyud kay para dili magka problema kay ngano kung madakpan mog election taas kayong holiday. Basin dito pa mo sa pizza 5, pizza size makapiyansa. Gamay ra na siya nga kaso, mas maayo na lang maglikay na lang, ha? How about curfew, sir? Kaya masigda ka magpila na ng super gabi, lunes gabi ba? Ako i-coordinate ni Mayor kung naabay suspension sa curfew kay naman gid ng election. So sabtunon po na nga dili po nato nga makuha ng election kay manggawas man gid ang tao anang labi na nga ato ang mga kuan Comelec personnel, mga taga City Health, manggawas man gid na. So mga ko guidance po sa ato ang sangguniang panglungsod and kuan kanang sa ato ang kuan mayor o unsay kuan instruction. Sir, ibalik na ko sir ha. Kining liquor ban sir magsugod Domingo sa gabi, right? Ako i-review kung sa to siya. Bisperas gabi gina before election. Magsugod 12 midnight. 12 midnight. Kaya ugma Sabado naman ta dahil magsugod na Domingo. Sugod na ang liquor ban. Siguro na korban. Dayon, how about ani ato ang concert? Kanibita atong mga establishment nga 24/7 nakit na doon naman sila yung display nga ilimnod dili ba po ninyo bisitahon pa ikanuan Apil gina. o kining mga ignanan sa ato ang dili sa Usabi City. Apil gina. Kay ang pagpamaligya bawal man pod anang panahon na. Apil sila sa kaso kung Magbaligya sila. mabaligya sila. Sir, ako sa kanang kulang sir, Domingo pa ni Patarones. Wala gina during election day. Isa sa Pero wala man tay sa Usamis kay wala man tay kuan dire. Wala man tay license cockpit dire. So naay magpabulang dire. The best kay na karon natay accomplishment. Pambulang sa pare na natin Domingo, Lunes, eleksyon. Ug diha sa Claren wala na tay kuan diha jurisdiction. So ato lang nang atngan dire tay sa kuan gango. Kay basin naibihag ba? Dili naay mga violation ba? Traffic violations. Sige. Wala na. Kapayan sa barangay election. Ito ta sa pader. Kung sa election, all source day, all things day na po sir. Kumusta? Mao lagi na nga murag ang kapulisan na to ani mapuga gyud. So Bugbog sarado. that ako nang giingnan ako mga personnel nga dapat naka-mindset na ta nga dito pa kita makapahulay after sa All Souls and All Saints Day kay gikinahanglan mga atong serbisyo karon. So ang pamilya pod sa atong pulis akong gihangyo nga sabton lang sa pod nga dili sa pod ka uli ang ato ang mga amahan kay kinahanglan ang serbisyo sa kapulisan. Kay 31 expected na nga ang mga tao
manguli, mga taga-Osamis manguli. Oh, so intensify na to ang security sa seaport, airport, and sa mga bus terminals. Oh, and then kana pong gabiyahe nga we see to it nga pagbalik nila sa Osamis, kuan sila, safety sila. So mao na ato ang kuan. Dili sa gid pwede mag-relax, ha? Bawal mag-relax gyud actually. So kuan naka-kuan gyapon mi, naka-alert status gyapon mi sa November 1 anto. Okay, sir, ano na ba kita yung mga backup nga mga force multiplier nga nakikita up sa atong Osamis City Police Station? Usual tie-up na to sa panahon sa November 1 anto, kanang atong Recon, daghan na sila. Kabalikat, daghan na ga-join sa toa sa mga sementeryo. Napagid ang kanang reserve na to sa AFP. Mo-join po na sila sa toa to secure sa kanang mga cemeteries. Sir, pahimagno mo sir sa mga tao nga matong mga interior, ang mga ilang bandang nyo dito sir, at pasairan nga sir. As usual, katong mga deadly weapon, katong ma-qualify na siya as hunting knife, dili lang yun nato to dalon. And then katong pwede lang yun nga kanang dili lang yun siya nga pointed ang iyahang kuan, pwede ra mga guna, pwede ra, pero katong pwede na nga mahimo nga weapon yun siya, dili yun siya pwede kay wata kabalo diha ba nga basin magbikil mao mo na kasagaran, pero so far sa toa wala man gid na siya. Bawal po ang liquor. Bawal po ang liquor, din katong mga disco kanang sounds, nga loud kayo, so bawal dito siya kay maka disturbo man ta sa lain pod nga nag-offer og mga prayer sa ilahang minahal nga kinabuhi diha sa kuan. So, And then mga playing card, sir, mga barahan. for kuan lang, recreation lang nila, kanang for fun lang, pwede rin na siya. Pero kung nag-involve na siya o pusta, bisan pa o piso, illegal gambling na siya. Sir, okay limit sa oras sir, kaya na kung naman kaguban na mag-overnight sa cemetery. Ato, mula na. Muna among discussan. Pero sa ako, wala ko'y problema kung mag-overnight sa cemetery. Kay kada lang panahon na po siguro nga tagaan po na to og time ang mga tao nga at least matagaan po nila pagtagad ba, mauban po nila nga dihaan ang panahon na. So bitter po kahit kung ato pa silang kuanan. Kaya di na ta mag-curfew tay kay ang kalag basi mga apel na to curfew di kabalik ba sa sementeryo. Duman ba sa PNP sir nga mas dusog ang tao ron kay eleksyon, mas eleksyon kay kuan? Expected gid nato kay taas kay holiday. So maka-encourage gid siya nga mo bakasyon ang ato ang mga Osamis nun nga naana sa laing lugar bitaw nga namuyo or na sa laing lugar nga trabaho. Uli gid na kay mao man tradisyon sa Pilipino gid. And then sa Osamis ang family kuan kayo kanang close ba. Kanang kuan gid mag-ila ang isilingan mga parintera. So muna nga ang pulis kinahanglan naagid to secure. Then sa personnel sa PNP sir sa kanin duha ka adlaw nga magsaulog ka kagala kung kini sa tagpila ka personnel ang ibutan nimo sa matag sementeryo sir? At least 5 personnel. Kay gamay ra man kay na atong sementeryo. So at least 5 personnel na atay ibutang diha kay aside sa 5 personnel katong mga staging areas na to naman gihapon to yung mga personnel katong mga sa mga mobile patrols, motorcycle patrols, ang mga beat areas nga gi-maintain na to naa gihapon to na atay spot checkpoint, na atay border control points. Ang atong sir, seaport o ang airport? Yes, naa gihapon tay pulis. So kung naamay mga need mong assistance na atong kapulisan. So kung naamay mga aberya po sa kadalanan, although ang DPWH naamang gid ani nga programa kanang lakbay alalay, pwede gihapon nato matap ang kapulisan para to assist kung unsa may aberya ninyo diha sa kadalanan.
Mao po sir itong para sa una mga nailibreng sakay kaso katong mga mabiyaan dito sa bus. Oh, samot na. Basta usamis. Basta diri lang sa misok. Malastripan mo diha sa kuan. Malastripan mo diha sa Agora. Siyempre, it's better nga mahatod na mo sa inyong panimalay kaysa mabiktima mo og krimen nga kami magsulbad na pud mi sa krimen. So mas maayo na nga mahatod mo na mo safety ug asa man mo dinhi sa Misamis Occidental para lang safety mo. So first sir, wala ba tayo gibutang i-designate karon na hotline gabi na nga sunod-sunod atong mga activities? Yes, mo lagi po niya itong hotline. Okay. Mo lagi po niyang hotline sa Usamis. So, tanang tawag, pwede na mo i-cater na rin concerning peace and order. So atong i-recap no, ang atong hotline is 0946-802-3894. Yes. Ubus. Sige. Sir, ato daw sa mga sir, sa atong mga accomplishment sir. Okay, for the accomplishments sa Amin City Police Station since September 19 to October 27, 2023. So natay accomplishment on illegal possession of firearms in relation to Comelec gun ban. Duha ato ang accomplishments. For illegal drugs, we have conducted 4 operations leading to the arrest of 6 personalities. For illegal gambling, 2 and 7 persons arrested. For violation or for the crime of article for kaning kuan sani siya disobedience to persons in authority. Kana bitong na check ni supak sa kapulisan. Kasagaran ani kanang na checkpoint dayon dili mohonong gigukod despite the order sa kapulisan nga mohonong wala gining honong. So naay duha ka personalities nga na dakop ani. Oh. And then wanted person 14 ka-operation leading to the arrest of 13 personalities. Ang search warrant nato na-conduct for the period 2 implementation of search warrants. For curfew hours, na 17 operations conducted leading to the arrest of 51 adults and rescue of 21 minors. For smoking in public place, 38 operations conducted leading to the arrest of 69 personalities. Sa ato ang traffic law enforcement, traffic citation tickets na issued nato for the period September 19 to October 27, 3,627. For TOP, we have 73. For impounded motorcycles and motor vehicles, motorcycles 135 and motor vehicles 36. And most of the violators gyud aning motorcycles nga na-impound dili taga Usamis. Meaning ang taga Usamis disiplinado na nga mga motorista. So that's all. Sir, katong namoy post niya tinagi na nakig-meeting mo ni Mayor. Aside sa election, unsa pa na inisbutan ninyo kauban natong Mayor? Yes, nakig-meet si Mayor kay of course naman ni new team sa Usamis City Police Station kay naaman sa MOA karon si Police Major Eurydice Rebillas. Amo ang may new deputy chief of police. So gusto ni Mayor nga kaming upat kuan pod naka-align gyud sa iyang mga plans and programs. So gihisgutan namo dito ni Mayor ang mga ways forward for Usamis City Police Station para sa pag-maintain sa kahusay ug kalinaw sa Usamis. And the same ang peace and order mao ra gyapon ang priority ni Mayor. So among nahisgutan dito ang mga angay pa nga i-improve for the city of Usamis when it comes to peace and order. Logistical support like installation sa mga CCTV camera sa strategic places
And then establishment of kanang sana command center. Command center siyang jointly manned by the Bureau of Fire Protection, PNP, CDRRMO, City Health. Mao na ni makita nato sa atong syudad nga mo responde kung naay mga panghitabo. So mao lang na ang mga nahisgutan namo ni Mayor nga and then kaning preparation sa BSKE nga willing gid siya mo support, logistical support para sa mga sakyanan, sa atong mga teachers, transportation of ballot boxes nga para hapsay walay delayed nga para maka-exercise gyud ang katawhan sa ilahang right sa pagbutar. Update na sir, as of now, pila na ka CCTV atong na-install sir? Na-install na to out of mga 35 man siguro to 50 nga kuan na nasa mga 40% installed pero dili pa siya functional. So comes December mo na itong target nanay mga cameras diha nga kuan na siya kanang functional na siya. Okay. Last, sir, yung parting words o nakailan galugan? Yes, akong gihangyo ang katawhan sa Osamis to exercise the right of suffrage, the right to vote, nga mobutar gyud, mogawa sa panimalay, mobutar sa tawo nga angay gyud nga imong gituhuan nga maoy makapausab or makapa-improve sa inyong lugar. Kay ang kapitan dako man gyud kay siya o role sa diha sa barangay. So kung kinsa man ang inyong gituhuan nga maoy makapalambo sa inyong lugar, then pilian ninyo ug unsa po ninyong naa sa inyong kasing-kasing mao gyud pilia kay ang inyong kapulisan andam nga mo secure ninyo sa diha nga mo exercise na mo sa inyong right to vote. So andam nami pod sa kapulisan together with the AFP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, Maritime para sa pag-secure sa Barangay SK Elections 2023 and with the support sa ato ang mga participating agencies like DepEd, City Health, COMELEC, ang ato ang local government unit of Osamis. So with this teamwork, I'm sure nga mahimo nato ang kalampusan nga matabok nato ang election nga hapsay og linaw with the blessing pod guidance sa atong Ginoo. Daghang salamat. One TV special report.